Di makapaniwalang napatitig si Sandra sa sulat. May iba pa bang gagawa nun? Ano bang problema dun? Unang-una, wala siyang ginagawang masama. Pangalawa, wala siyang pake sa buhay ng asawa niya. Pero siya, nakikialam sa bawat kilos niya. Manang, aalis na po ko. Paalam ni Sandra sa katulong na naglilinis sa sala. Mag-iingat ka, iha. Nariyan ang susi sa gilid, kunin mo na lang. Ibinili ni Sir Raven na ikaw ang gagamit ng isang sasakyan sa labas. Wika nito. Tumango lang siya saka nagtungo sa parking lot. Isang Ferrari ang sasakyan na ipapagamit nito sa kanya, kaya na-excite siya na sumakay roon. Marunong naman siyang mag-drive dahil tinuruan siya ng dad niya simula nung tumuntong siya ng 17 at kumuha siya ng driver's license na mag-18 siya at nagmamaneho siya ng college pa siya. It took 20 minutes to school, kaya pagkababa niya, agad siyang sinalubong ni Danica ng yakap at tinapik-tapik pa ang sasakyan na dala niya. Look who's here, riding a Ferrari. Masayang wika nito na umiiling-iling pa. So, how was it? How was your first day with handsome CEO of Martinez Company? Excited na tanong ni Rika. Nagkibit-balikat lang siya, saka sumabay kay Sam sa paglalakad. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong nito. Oo naman. Sagot niya saka nagpatuloy sa paglalakad. Marami silang gawain sa araw na yon, lalo pa at Martes, half day pero sabay-sabay naman ang marketing demonstration at sa financing nila. Sasapak din sila sa business networking. Gala tayo after nito. Wika ni Sam bago sila pumasok sa klase. Himala lang talaga itong mag-aya ng gala. Sige ba, tagal na kasi simula nung gumala tayong dalawa. Sagot ni Sandra. Saan ba gusto mo? Kahit saan, basta masaya. Kayo may sikreto na kayong dalawa. Parang nagtatampong wika ni Rika. Umiti naman si Sandra sa kinuwento kung ano ang pinag-uusapan nila. Pagkatapos ng klase ay dumiretso sila sa parking lot. Enjoy kayo sa gala nyo. Panunod yung sigaw pa ni Rika. Oo na, sige na. Ingay niyong dalawa. Natatawang sigaw niya sa dalawa. Kumuhay muna sila bago sumakay sa sasakyan ni Sam. Ipapakuha na lang niya ang kotse niya mamaya. Lalo pa't gusto ni Sam na itong maghahatid sa kanya. Naisipan nila na dumiretso sa supermall. May tambayan kasi roon na mag-e-enjoy sila. Lalo na sa arcades. Sumasabay sila sa mga bata na naglalaro. Marami silang nilaro kasama na roon ang claw machine. Nag-uunahan pa sila sa pagkuha ng stuffed toy sa loob at sa mga pangbata na rides. Tahimik man si Sam minsan, ngunit kapag kasama niya ito ay nag-e-enjoy siya lagi. Pero kapag nagtatampuhan, malala rin bago magkaayos. Kumain rin sila sa paborito nilang tambayan sa restaurant at umorder ng chicken style na palagi nilang binabalik-balikan roon. Let me carry this one, sabi ni Sam. Saka kinuha yung ilang paper bags na dala niya nang pasakay na sila ng elevator. Grabe, parang nagsha-shopping lang din tayo dito. Bulalas niya sa tuwa. Nang magbukas ang elevator, ay agad tumambad sa kanya ang iritadong mukha ni Grayson na nakapamulsa pa tapos nakatasing isang kilay. Nagdadalawang isip siyang pumasok pero parang namang walang pakialam si Sam. Basta-basta na lang siyang hinatak papasok. Kaya muntik na niya itong mabangga. Buti at mabilis siyang umiwas. Dediretso ka na ba pa uwi? Ihahatid na kita. Oo. Tanging naisagot niya na lang. Hindi man namamansin si Grayson pero alam niyang nakikinig ito. Pakialam ba niya? Sadyang malakas lang talaga ang dating ng presensya ng lalaki sa kanya. Kaya ganun ang pakiramdam niya. Pagkalabas nila sa elevator, ay nagmamadali siyang lumabas. Sa kahila-hila ang kamay ni Sam na hindi pa nabitawan simula kanina nang sumakay sila sa elevator. Napabuntong hininga siya nang makarating sila sa parking lot. Muntik na yun sabi niya saka sumandal sa kotse ni Sam. Ngumisi naman ito saka ginulo ang buhok niya. Ano ba? Pagrereklamo niya. Pero ngumiti lang ulit ito saka tumawa ng mahina na kinasimangot niya. Tara na, dumidilim na sabi nito, saka sumakay na rin siya. Pagdating nila sa bahay, ay hindi na bumaba si Sam dahil uuwi na raw ito. Nagpaalam na lang ito sa kanya, saka tinawag yung guard at nagpatulong sa pagbubuhat. Good evening, ma'am. Bati nito sa kanya. Good evening din po, Manong. Patulong naman po, Manong. Pakiusap niya, saka binitbit yung ibang paper bags at naunang maglakad. Kaninong sasakyan yan? Agad na tanong niya matapos mapansin ang pulang sasakyan na nakaparada sa garahe at tabi ng sasakyan na ginamit niya kanina. Wala naman ito roon nang makarating sila kagabi ni Raven.
Pero bakit meron na ngayon? Kasama yata ni Sir Ma'am. Sagot nito. Tumango lang siya saka pumasok na. Babe, nakikiliti ako. Rinig ni Sandra na maarting sabi ng pamilyar na boses. That voice sounds like the woman in the mall. Yung maarting jowa ng asawa ko nun niya. Hindi na siya lumingon pa sa kinaroroonan nila. Dumiretso lang siya sa paglalakad papasok at umakyat patungo sa kwarto niya. Lumapit siya sa ref para kumuha ng tubig, ngunit wala pang tubig doon. Hindi pa ata nalagyan ni ate ng tubig at makakain doon. Wala siyang nagawa kundi ay lumabas at nagtungo sa kusina. Napangiwi siya ng maabutan niya ang babae at si Grayson sa ganoong sitwasyon. Nakayakap ang babae sa asawa niya at nakalapat ang mga labi ng mga ito. Nakita naman siya ng babae, kaya tumigil ito at humarap sa kanya na nakangiti. Well, baka sinabi yon ng asawa niyang hilaw. I didn't expect to see you here. Masungit na sabi nito na may kasamang irap. Hindi niya ito pinansin at kumuha na lang siya sa kusina ng malaking bottled water at bumalik sa kwarto niya. I didn't expect you here. Panggagaya niya sa sinabi ng babae na may kasamang pag-iiba ng mukha at boses. Mukha namang patong mahaba ang nguso, kaya pwedeng ipanghalo sa halo-halo. Miss de Guzman. Ay, palaka. Sigaw niya na biglang magsalita si Raven sa likod niya. Tumikim naman ito bago yumuko. Kita niyang umiti ito sa ginawa niya. Sorry, kanina pa ako rito. Mukhang hindi mo napansin kaya napalakas ang pagtawag ko sa'yo. Pagpapaumanhin ito. Nasisiguro niyang narinig iyon ng mga aliens sa ibaba. Anong kailangan mo? Agad na tanong niya kay Raven. May binigay ito sa kanya na sobre at isang maliit na box. Isa itong sulat. Nakalagay sa petsa dito, 3 taon ang nakararaan magmula nang ipadala ito. Nakasulat sa ibaba ang pangalan ng daddy niya. She missed her dad, and the letter made her feel more spaced and sad. Nagpaalam naman sa kanya si Raven, saka siya ulit pumasok sa kwarto niya. Actually, her dad never wrote a letter for her. Dahil kapag may wish ito para sa kanya, sinasabi nito iyon sa kanya. Kaya sobrang na-miss niya ang ama nang makita niya ang sulat. Nagdadalawang isip man siya, ay napagtanto na lang niyang kailangan niya iyong basahin. Sandra, anak ko. Alam ko na hindi na kita gaanong naalagaan, kaya nais ko sana na, bago lumisan sa mundong ito, mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Ikaw ang pinakamahalagang taong dumating sa buhay namin ng mommy mo. Ikaw ang batang laging nakangiti at laging inuuna ang ibang tao. Mahal na mahal ka namin ng mommy mo, anak. I missed you, Dad. I wish to see you again, Dad. She missed her dad very much. When she lived in an orphanage, she dreamed to have a family. Nagkaroon nga siya ng pamilya, pero sa kaunting panahon lang. Her foster mom died from an accident, and her dad died from an illness 3 years ago. Itinuon niya ang pansin sa sulat at pinagpatuloy ang pagbabasa. Isa lamang ang naisip ko na solusyon para maging maayos ang kalagayan mo. Napagdesisyon namin ng kumpare ko na ipakasal ka sa apo niya. Nakilala mo na si Chairman Emmanuel. Huwag mo sana akong kamuhian, anak. Ginawa ko lamang ito para sa'yo. Hindi ako matatahimik hanggat hindi kita nakikitang maayos ang kalagayan. Hindi na naisin ng mommy mo na makita kang malungkot at nag-iisa. Sana masaya ka at makamit mo ang mga pangarap mo. Alam kong hindi magiging maganda ang magiging buhay mo pagkatapos ng ginawa ko. Pero alam kong nasa mabuting kalagayan ka at masaya na ako. She felt blessed, yet sad for having a father she dreamed to had since she was a kid. Pero talagang masaklap ang tadhana at kinuha ito sa kanya ng maaga. I miss you so much, Dad. At sobra ako nagpapasalamat dahil nakilala ko kayo ni Mommy. Kayo ang dahilan kung bakit nabago ang buhay ko. Naiiyak na saad ni Sandra. Kinabukasan, isang malakas na pagkatok ang gumising sa pagtulog ni Sandra. Iniinat niya ang katawan sa kabumangon at naglakad patungo sa pintuan nang hindi pa rin tumitigil sa pagkatok ang kung sinong istorbong nasa labas ng pintuan niya. Don't you have plans? It's getting late. Biglang pambungad sa kanya ni Grayson nang buksan niya ang pinto. Ano na naman ang ginagawa nito dito? Paki mo ba kung late na? Sagot niya naman ang pabalang. I'll drive you to school, kaya magbihis ka na dyan. Motoridad na wika nito. Wait, what? Ako? Iyahatid mo? Hindi makapaniwalang tanong niya, saka humahagalpak ng tawa. Bigla namang umiba ang aura nito na napipikon na.
Saka tumingin sa kanya ng seryoso. Mapakla siyang ngumiti dahil nakakatakot ang mga tingin nito. No, I was referring to the door. Gusto mo ako pang magpaligo sa'yo. Sarkastiko ang wika nito na papalapit sa kanya. Nakangisi ito ng nakakaloko at nakataas pa ang kilay. Sinara niya naman bigla ang pintuan kaya alam niyang natamaan ang mukha nito. Lalo nang marinig niyang nagbura ito sa sakit. Inaasahan na niya ito. Sa ugali ba naman ng isang Grayson Martinez? Hindi mo malalaman kung ano talagang nasa utak nito. Nagmamadali naman siyang maligo saka nagbihis. 30 minutes later ay natapos na rin siya. Nilagay niya sa balikat ang bag at daladala ang phone. Nasa labas pa rin ang kwarto niya si Grayson na hawak-hawak ang ilong na malamangay na tamaan ng pintuan kanina. Kalahating oras nang nakararaan, hindi pa rin ito umaalis roon. Matibay pa lang tuhod nito. Hindi ito umimik o nagsalita. Bagkus ay naglakad na ito pababa kaya sumunod na lang siya. Huwag ka nang kumain. Wika nito. Saka dire-diretsyong lumabas ng bahay. Aba, hoy, teka, gutom ako. Paano ako Kasalanan mo yan. Sobrang bagal mong kumilos. Sagot nito. Napasimangot na lang siya habang tinitignan ito. Inaambahan pa niya ito ng suntok sa likod hanggang sa makarating sila sa labas ng bahay. Kung ano man ang niluto ng cook sa bahay, effective yun. At naisipan ng asawang kasama niya ay hatid siya sa eskwela. Sakay. Utos nito na makalapit na sila sa sasakyang nakaparada sa harap ng bahay. Di man lang ako pagbubuksan, ang sungit talaga. Sa bagay, dun lang naman ata sweet yan sa jowa niyang kaugali rin niya. Natawa siya sa naisip. Saka nang mapansin niya itong nakatingin sa kanya, saka siya peking ngumiti saka umirap. Habang nasa biyahe ay tahimik lang ang dalawa. Walang salitaan at walang imikan. Hindi naman siya mawawala kapag hindi siya kinausap ng lalaki. Pagdating sa paaralan, bumaba kaagad siya, saka hindi na pinansin pa si Grayson. Naglalakad siya sa hallway nang magtingin na ng lahat ng estudyante sa kanya. Ang iba ay tila kinikilig pa, habang ang iba naman ay hindi niya malaman kung bakit nakatingin sa kanya. Baka hindi nakapag-move on sa issue niyang nakipaghalikan siya sa nakatuksido. Ulyanin. Mahinang sambit ng boses ni Grayson sa likod niya. Ba't ba to sumusunod sa akin? Sa susunod, itali mo tong bag mo sa braso mo para hindi maiwan. Wala ka pa namang yaya dito, saka walang interesado maging yaya sa edad mo na yan. You should have taken medicine dahil tumatanda ka na. Seryosong sambit nito, saka binitawan ang bag sa harapan niya. Inirapan niya ang asawa at aambahan sana ng suntok nang maalala ang ibang mga estudyante na nakatingin sa kanila. Pinulot na lang niya ang bag na nahulog sa paanan niya at inis na tumalikod. Madapa ka sana. Mahinang bulong niya, saka nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating niya sa classroom ay nagtitilian ng iba habang yung iba naman na nagtatanong na hindi naman niya sinasagot kasi nawalan na siya ng gana. Masyadong mayabang ang lalaking yon para pag-usapan. They were supposed to be divorced but it seems like she has been tied up already. Kung mawawala ng maaga ang lalaki, sakalang siguro siya magiging malaya at hindi na nakatali pa. Pero hindi naman siya ganun kasama, nananaisin na mawala ang asawa. Hindi lang talaga sila magkasundo sa lahat ng bagay. Galing ako sa inyo. Susunduin sana kita kaso sabi niya, magpapahatid ka raw sa kanya kaya dumiretso na lang ako dito. Wika ni Sam habang nilalaro sa kamay ang ballpen nito. Ha? Hindi ko sinabi yan. Siya ang nagkusa, hindi ako. Saka, ang kapal ng mukha ng lalaking yun. Ako talaga? Nakakainis. Sana lang hindi siya uuwi sa bahay. Sagot niya saka hindi makapaniwalang umiling-iling habang iniisip ang sinabi ni Sam. Mukha yatang may tama sa iyo yung tao. Pagbibiro nito na nakasmirk pa. Para kang ewan. Naging trip lang ako noon dahil sa nangyari kagabi. Nagalit malamang. Sabi niya saka umupo ng maayos. Sam break is waving. Sigaw ng mga kaklase niya saka nag-ingay na ang buong klase. Saan mo planong magbakasyon? Tanong ng ibang kaklase niya. Mare, saan mo balak gumala? Kasi family reunion namin and expected na magkakasama kami. Hindi nga sana sasama si Sam kaso pinilit ni tita. Alam mo na yung lalaking yan, willing-willy sa'yo, ayaw ka ata iwanan. Wika ni Rika. Natawa na lang siyang napatingin kay Sam na nagbabasa ng aklat. I'm going to States next week, kaya maboboard ka panigurado. Wika ni Danica na kinalungkot ni Sandra. Another Sam break na mag-iisa na naman siya. She wants to travel,
But fate always fulfill her dream and wishes. Nakakaboard naman gumala mag-isa. Pwede naman siyang pumunta kay Glyza sa Paris. Pero abala din ito panigurado. Baka pabigat lang siya. Nah, don't mind me. I have some works to do naman kaya ayos lang. Sagot niya saka ngumiti sa kanila. Nang mag-uwian ay hinatid naman siya ni Sam sa bahay. Hindi na ito bumabagayan ng huli at nagpaalam kaagad pagkatapos niyang makapasok sa loob. Diretso siyang nagtungo sa kwarto tsaka inayos sa mga gamit. Balak niyang si Gastrom gumawa ng projects at activities para madali lang. Malawak kasi doon. Para hindi na niya kailangang ibaba pa pag sa Gastrom siya dahil masyadong marami ang bubuhatin niya pag sa kwarto siya gagawa. Ma'am, ano pong maitutulong ko? Wika ng katulong nilang si Manang Sally nang makitang abala siya sa paghahakot ng ibang mga gamit. Ay, tama Manang. May iba pa akong ibababa, nasa kwarto ko. Patulong na lang po Manang. Saglit lang naman yun eh. Salamat po. Sabi niya sa kabinaba ang dala niya. Tinulungan naman siya nito sa ginagawa niya. Natapos nilang ayusin lahat 10:00 na ng gabi. Pinagpapawisan siya sa sobrang pagod at dahil na rin sa bigat. Manang, nakauwi na ba yung isa? Hindi ko yata napansin ngayon. Tanong niya kay Manang Sally. Hindi pa po ma'am. Baka doon na po yun magpapalipas ng gabi. Wala rin naman siyang binilin kanina bago umalis. Sagot nito. Tumango lang siya bilang sagot. Saka inayos sa mga papeles sa mesa na nilagay niya kanina. Ma'am, ipaghahanda ko lang po kayo ng makakain para hindi kayo magutom mamaya. Dagdag pa nito, saka nagtungo sa kusina. Lahat ng mga gamit niya para sa proyekto ay nakaayos na. Kaya naman inaasahan niyang mabilis lang niyang matatapos ang lahat ng gawain. Ilang saglit pa ay bumalik naman si Manang na may dalang tray na may lamang juice at sandwich. Ito na po ma'am, ilalagay ko na lang po rito. Sabi nito at nilapag sa bedside table ang tray. Salamat Manang, matulog na po kayo kasi gabi na. Kaya ko naman po ang sarili ko. Salamat ulit dito Manang. Wika niya habang ginagawa ang thesis paper niya. Walang anuman ma'am. Sagot nito saka lumabas na. Hindi niya namalaya na ang oras na lumilipas dahil nakafocus ang buong atensyon niya sa thesis paper niya. Tiningnan pa niya ang wall clock at mag-aalauna na ng madaling araw. Napatingin siya sa labas ng bintana na makarinig ng busina ng sasakyan. That could be Grayson. Sino pa bang ibang nakatira rito na mahilig mambulabog ng ibang tao? Hindi na lang niya pinansin pa ang dumating at tinapos na ang ginagawa. Hindi naman siya nito sisitahin dahil gastrom ito. Pwera na lang kung tumataas na naman ang level ng kayabangan niya. She stayed for a while at kinain ang pagkain na binigay ni Manang Sally. Nang maubos ay eksakto namang natapos ang ginagawa niya. Bitbit niya ang tray na naglakad palabas ng guest room. She opens the door with her left hand. Nang makalabas ay naabutan pa niyang bukas ang ilaw sa salas. Tinignan niya ito at nagulat siya sa nakita. Kainis! Nasambit niya, tsaka binaba kaagad ang tray sa tabi at dinaluhan ng naroon. Ano kaya ang nakita ni Sandra? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.